Alam niyo po, ang kilos protesta, ang pagtitipon para manawagan, hindi naman po yan nag-start sa EDSA. Marami na pong nagrarally even before. At yun nga, gaya ng inyong nabanggit, marami pa rin naman nagrarally hanggang ngayon. Ang mahalagang matandaan natin no, ay yung esensya ng pagpoprotesta, esensya po ng pakikilahok sa politika, ayun may palabot yung ating saloobin. At it's incumbent upon us to speak up, not just in protest, but also in the way we vote, the way we react to the policies of our government. Dahil bahagi yan ng isang malusog na demokrasya, bahagi yan ng isang malusog at malaya na bansa. Kapag iniiwan natin sa mga nagpoprotesta o kaya naman sa mga binoboto natin, pag iniiwan lang natin sa kanila yung poder, pag hindi tayo nagre-react, hindi tayo nagsusuri, hindi tayo nagsasalita, walang magbabago sa ating pamahalaan. And nakatuwa nga po dahil for example ngayon na mayroong kontrobersya tungkol sa korupsyon, sa paglabag sa karapatang pantao, ay mas maraming mga kababayan natin na nagsasalita laban sa katiwalian. And dapat magtuloy-tuloy ito. Ang elections naman natin 3 years lang. Pero in between, dapat meron din tayong ginagawa para maipaabot ang ating saloob. Ayan. Sir Eufemio, somehow ba, meron pong like effects, essence ng paggunita po natin ng ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power, yung hindi po siya deklara as regular holidays dahil though may nilabas din na balita ang Malacanang na pag-aaralan yung pagsasagawa po or aanunsyo ng regular holiday ng EDSA People Power, Sir Eufemio. Magandang maging malinaw po no, na ang National Historical Commission of the Philippines ay gumugunita sa mga mahalagang anibersaryo sa ating kasaysayan, may pasok man o wala. No? So may mga birth and death anniversaries sa ating mga bayani, mga mahalagang pangyayari na kahit walang regular holiday declaration ay ginugunita pa rin ng NHCP. Of course, ang essence ng isang regular holiday or isang non-working holiday ay magbigay ng puwang, no? Magbigay ng pause sa regular na grind ng ating mga kababayan para mapag-isipan kung ano yung esensya ng holiday na iyon. And in that respect, no, iba pa rin nga talaga kung ang isang pangyayaring pangkasaysayan ay ginugunita sa pamamagitan ng isang special non-working holiday or isang regular holiday. Linawin din natin, regular holiday, ito ay yung nasa batas na, meron ng Republic Act na nagtatadahanan nito. So kahit hindi magdeklara ang Pangulo ay holiday siya. Kapag ang isang holiday naman po ay special non-working, wala pa siyang Republic Act pero nasa desisyon ng Pangulo kung ito ay magiging holiday. Ngayon may pinapanukalang batas na maging regular holiday. Ito, maganda po na pag-aaralan niya ng ating pamahalaan. Pero hindi nakasalalay sa pagiging holiday ng isang araw kung ang isang bagay ay mahalaga sa ating kasaysayan.